Magandang umaga mga ka-RSP. Ako po si Doc Viriez mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay alamin natin kung anong say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usapang pangkalusugan. Alam nyo ba mga ka-RSP, ang ikadalawang sanhi ng pagkamatay ng Pilipino ay cancer? Ito ay pumapangalawa lamang po sa sakit sa puso. At ang cancer po ay naiiwasan. So para po tayo ay bigyan ng impormasyon para sa pag-iwas sa cancer, at ito naman pong darating na Pebrero ay Cancer Awareness Month, narito po ang ating eksperto pagdating sa usaping cancer, si Dr. Herdy Glorian Luna, ang current research head ng National Kidney and Transplant Institute Section of Medical Oncology at ang Oncology Manager ng Philippine Cancer Society. Welcome po dito sa RSP, Dr. Herdy. Magandang araw po, Doc. Maraming salamat sa imbitasyon. Okay, Doc Herdy, ano po ba yung top na mga cancer dito sa ating bansa? At bakit po ito ang kauna-unahan o mga nasa top na mga sanhi ng cancer dito sa ating bansa? Opo. So, for breast cancer is the topmost po para po sa mga babae at lalaki. Tapos pumapangalawa ang lung cancer. Tapos colorectal cancer po. Ito po yung mga top 3 na cancer, no? So, kung mga kababaihan alone, no? Breast, colorectal, lung, colorectal, at saka cervical. Pumapasok na rin po ang cervical cancer dyan. Sa mga kalalakihan, nandiyan po ang lung cancer, nandiyan din po ang liver cancer, prostate cancer, sa mabirang top. So, mapapansin po natin, itong mga cancer po na ito, marami po dyan, no? Ay dahil dulot sa mga infeksyon. Pwede makadulot po ng cancer kapag hindi ito gumagaling or naagapan. Tapos, air pollution, tobacco smoking, number 1 po yan sa nakakadulot po ng abnormality sa katawan. Kaya po nagpo-produce ng abnormal genes, protina, at overgrowth. Kaya nagkakaroon po ng cancer at kumakalat po ito sa ibang parte ng katawan. No? Tapos, naandyan din po ang alcohol at syempre po yung hindi maayos na lifestyle, no? Hindi nag-ehersisyo na nagpapababa ng matataas or abnormal na hormone sa katawan na posibleng makadamage at makadulot ng cancer. Tsaka at the same time po, yung immune system po bumabagsak kapag po hindi healthy ang habits. Pag nabanggit natin po itong mga cancer na to, namamana po ba ito? Yes po, meron pong mga genes na pwedeng namamana, lalo na kung meron kayong madami sa inyong pamilya, kamag-anak, merong iba't ibang types of cancer. Pag naman sa mga kababaihan, doktora, yung breast examination, ano, dapat palagi po bang ini-examine ang breast na pag sa female? Paano ho ba ang dapat gawin? Kasi number 1 sa kababaihan ay breast cancer. Opo. So, mga kababaihan, mas mataas po ang risk ng breast cancer simply because of the hormonal. Hormonal. No? So, dahil na western na din po yung ating mga lifestyle, no? Maraming fatty food, maraming junk food, maraming fast food. So, ating risk goes up because of nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kasama na rin po dyan kung merong obesity, labis na timbang, no, nakaka-contribute sa mga hormonal imbalance at pwede po ito makadamage sa mga selula, normal na selula at mag-trigger po ng overgrowth at magkaroon ng cancer. Yung pagkapa, sariling salat doon sa dibdib po, sa suso po ay isang simple pero po napaka-informative o magkaroon ng mahalagang kaalaman tungkol doon sa suso. Pero simply na mayroon kayong na-detekta ng mga abnormalities, mga abnormal na bukol, may problema po sa balat, may namumula, may makirot, may makapal, mayroon pong utong na nakaretract or talaga nakapaloob, mayroon pong abnormal na discharge gaya ng bleeding o kaya any discharge po, no? Tapos may mga kulani po nakakapa dito po sa collarbone o kaya dito po sa kilikili, magpakonsulta na ho. Doktora, ang maraming problema ngayon ng mga may cancer nga po ay yung saan ba sila makakuha ng mga gamot? Doktora, ano nga itong mga hospital sa Metro Manila? Opo. So, meron po mga ilan, no? Jose Reyes, PGH, meron po
sa East Avenue Medical Center, PCMC or Philippine Children's Medical Center. Meron din po sa National Kidney and Transplant Institute, dito po sa National Children's Hospital, supposed to be Amang Rodriguez Rizal Medical Center. So baka hindi ko lahat na elaborate, but you can go to a website, DOH website, look for Cancer Supportive and Palliative Medicine Access Programs or CSP MAP. Pwede nyo pong i-type po na DOH CSP MAP Centers. Ito po ang mga institusyon na meron pong naka-establish na mga medical na assistance program in terms of your chemotherapy. Doktora, pag-usapan naman natin yung panglalaki. Kanina pang babae, suso. Panglalaki naman po ay baga. O paano po ba ang dapat gawin para makaiwas? Maliban sa, syempre, wag nang manigarilyo. Ano pa yung iba pong circumstances na nag-a-at risk o mas dangerous na maaring magkaroon ka ng lung cancer? Karagdagan din po dyan is yung air pollution at saka yung workplace po. Yung mga katulad na meron po bang asbestos sa workplace. Sinusubukan din po na i-empower ang lahat doon sa programang Stop Smoking, may smoking cessation po sa Lung Center of the Philippines. May programa po silang smoking cessation. Meron din po sa inyong mga ospital. So yun po, pag sa ating mga kalalakihan, tigilan na ang paninigarilyo. No? At kung hindi naman po kayo makatigil, ay meron tayong programa kung paano po makakatigil yung smoking cessation campaign ng Department of Health. So yun po yung top natin. Sa babae ay suso, sa lalaki ay baga. Yung pangalawa ay sa bituka. Pareho naman po sila, babae at lalaki, cancer sa bituka. Paano naman po ito, doktora, maiwasan? Opo. So, mahalaga po yung kaalaman. Hindi lahat po ng mga nasa colorectal, gayon din sa baga, hindi ka agad nagmamanifesta. So, may phase po siya na walang nararamdaman, pero po, kapag po nagkaroon ng simptomas gaya ng irregular ang pagdumi, hindi constipated po, no, hindi makadumi ng maayos. Pangalawa, minsan po nagda-diarrhea. Pwede din nag-alternative diarrhea o constipation. May masakit po dito sa tiyan na hindi nawawala or hindi ma-explain. Weight loss, pagbawas ng timbang na hindi din ma-explain. Kadalasan din po, meron pong dual suka o kaya po may mga dugo na makikita sa pagdumiho. Yan po, mga warning signs po ng possible colorectal cancer. Kaya kumonsulta ka agad sa doktor. Paghuli po, doktora, ay ano po ang ating mensahe sa ating mga kababayan? Alright po. So, sa mga ating kababayan, no, napaka-importante pong malaman na huwag matakot, lahat po tayo ay tulong-tulong sa pagsukpo ng ating mga karamdaman. So, number one po, pag may nararamdaman, kumonsulta ng maaga. Importante po ito para ma-navigate namin, maituro po namin kaagad kung ano yung mga saklolo, mga financial na assistance po na available. Gaya po ng minention kanina, meron po ang regional hospitals ng DOH ng mga kinakailangan nyo pong serbisyo. Kaya po, ang hinihikayat po sa lahat is doon po sa inyong lugar, tanungin nyo lang po kung saan po kayo properly mananavigate or maituturo sa mga next available discounts at medical services dahil ang cancer po ay dapat hindi maging death sentence, no? Kailangan lang mabilis na mapagdesisyonan natin na tayo ay papa-check up at malaman ninyo po na meron pong tugon, meron pong mga nakahandang assistant programs po para sa inyo. No, hindi pa po ito perfect, pero po napaka-importante at mahalaga kayo. Mahalaga ang mga kababaihan, mahalaga ang kalalakihan, panatilihin natin ang buong pamilya na kompleto at malusog. So, hindi lamang tuwing National Cancer Awareness Month ang Pebrero, araw-araw po tayo po ay dapat nag-iingat at nagiging disiplinado at maiparamdam po natin ang ating suporta sa ating mga kababayan. So dahil kahit sa maliit na paraan ay malaking kontribusyon na ito sa ating pakikipaglaban sa cancer. Ako pong muli si Doc V. Diaz, ang inyong kasangga sa kalusugan. Maligayang bagong taon, mga ka-RSP!